Super Radio DZWB Flash Report! Flash report mula kay Mark Makalalad. Ang Philippine National Police nagpatupad ng balasahan sa ilang matataas na opisyal nito. Mark, detalye. Nagsagawa ng regodon ng Philippine National Police sa ilang matataas na opisyal sa General Order na pirmado ni Police Major General Constancio Chenayog Jr., Director ng Personnel Records and Management. Epektibo ang balasahan ngayong araw, March 9. Itinalaga bilang bagong Director ng Special Action Force si Police Brigadier General Kenneth Lucas na dating Regional Director ng Police Regional Office 4A. Pumalit naman bilang bagong Regional Director ng 4A si Police Brigadier General Hansel Marantan na dating hepe ng Highway Patrol Group. Pumalit naman kay Marantan bilang hepe ng HPG si Police Brigadier General Jesse Tamayaw na dating Executive Officer o XO ng Directorate for Police Community Relations. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report! Taxi sa Double B! Alright, in-establish lang po natin yung ating communication. Super Radio Flash Report! Malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sinabayan ng kilos protesta sa isang gasolinahan dito po sa Cubao, Quezon City. Report ni Alan Gatos. Alan, pasok! Super Radio! Kasunod nga nitong ginawa na pagtataas ng presyo, malaki ang pataas presyo ng mga produktong petrolyo dito sa bahagi naman ng Cubao ay sinabayan ito ng protesta ng iba't ibang militanteng grupo. Sa mga oras na ito'y nakapwesto na sila dito sa pinakatapat mismo ng gasolinahan kung saan ay talagang dapat na raw na napapanahon na tanggalin ang oil deregulation law at alisin ang buwis sa langis. Iyan ang isa sa mga nakakadagdag nila sa mga pahirap ng mga Pilipino, lalo pat kasunod ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing o ng mga petrolyo ay ang pagtataas naman ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Hindi lang nila yung mga motorista na nagpapakarga ng mga petrolyo ang apektado dito, kundi lahat ng mga Pilipino na maapektuhan ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Sa mga oras ito, hindi naman gaano na nakakaapekto sa daloy ng trapiko itong protesta ng iba't ibang militanteng grupo at sa halip ito ay nasa gilid lamang nito at tapat nitong gasolinahan sa Cubao sa Quezon City. Pero yung daloy ng trapiko sadya talagang mabigat dito sa service road na to ng EDSA, kaya talagang mabagal yung andar ng mga sasakyan. Sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa na programa ng mga militanteng grupo. Ako siya lang gatos ng GMA Super Radio DZWB, dapat na to. Super Radio Flash Report! Kayo'y Masusubukan umano simula ngayong araw ang katatagan ng mga tsuper sa gitna ng malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo na inutay-utay. Super Radio Flash Report! Isa pang suspect sa hazing sa Cavite na ikinasawi ng isang estudyante sumuko sa PNP CIDG. Flash report ni Mark Makalalad. Mark! Natagdagan pa ang bilang ng mga suspect sa hazing na kinasawi ng 19 na taong gulang na maritime student na si Kenneth Acedo sa Gen3 Cavite ang sumuko sa mga otoridad. Ayon kay CIDG NCR, Director Police Colonel John Giagi, sumuko sa CIDG NCR ang suspect kagabi. Ang sumukong suspect ay 26 na taong gulang at kabilang sa pinangalanan ni DLG Secretary John Vic Remulla noong Biyernes. Sa ngayon, dahil sa pagsuko niya, 7 na ang kabuang bilang ng mga suspect sa hazing na hawak ng mga otoridad. Matatandaan na 21 ang itinuturing na persons of interest sa nangyaring hazing. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio Flash Report! Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Magbabawas na lang ng sinisingil na Super Radio DZWB Flash Report! Department of Migrant Workers kinumpirma na may isang Filipino seafarer na nawawala habang lula ng tugboat sa Strait of Hormuz. Flash report hatid ni Carlo Mateo. Carlo. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na may naitalang nawawalang tripulanteng Pinoy habang lulan ng isang tugboat sa Strait of Hormuz. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdaka, nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa pamilya ng nawawalang seafarer para mabigyan ng kaukulang tulong. Nauna rito isang Filipino seafarer na napaulat na nawawala matapos sa tamaan umano ng dalawang missile na sinasakyang tugboat sa Strait of Hormuz. Ayon sa pamilya ng 41
6 na taong gulang na si Taylor mula sa Kapalonga, Camarines Norte na inabisuhan sila ng AdPorts Group na siyang logistics company na pinagtatrabahuran nito na nawawala nga ang mga tripulante matapos ang missile attack sa UAE flag tag Mustafa 2 noong 6 ng Marso 2026. Muli umanong nakipag-ugnayan ang motorman at oiler sa kanyang pamilya at nagpadala pa ng video message kasabay ng pagsasabi na kanilang tugboat ay naglalayag sa isang mapanganib na lugar upang hatakin sana ng container ship na sa Fin Prestige na kabilang sa mga stranded na mga barko sa Strait of Hormuz matapos ng tirahin ng missile may ilang araw na ang nakararaan na hindi umano batid ng ilang tripulante ng Mustafa 2 na patungo sila sa delikadong lugar at sa halip ay maglalakbay at dadaan sila sa Ras Al Khaimah, Port City sa UAE. At kaugnay nga nito ay nanawagan ang pamilya nito sa pamahalaan na sila'y matulungan na makakuha pa ng malinaw at kompleto pang detalye matapos silang dalawin ng mga taga-OWA at DMW. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DCW dapat totoo. Maraming salamat, Carlo Mateo. Super Radio DZWB Flash Report! Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin talakayan. Bukas kita-kits, ganito pa ring oras dito sa SOS Serbisyo on the Spot. Muli ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Susunod na ang Super Balita sa Hapon, hatid ni Kay Morales. Super Radio DZWB Flash Report! Pagkatapos na report Tuesday new, isa naman flash report ang ating tatanggapin. Rice subsidy para sa middle class. Ipagkakalob day na Metro Manila Mayor. Tinutukan ni Manny Vargas. Go! Karen, hindi lang mga mahihirap ang matatanggap ng ayuda sa gitna ng gera sa gitnang silangan, partikular na ng hanay ng tsuper sa pampublikong transportasyon. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, kung may fuel subsidy para sa mga tsuper sa public transportation, mabibigyan naman ng tulong sa bigas sa mga nasa pribadong sektor, lalo na ang middle class na apektado ng sitwasyon. Ang pondong ito ayon kay Manila Mayor Isko Moreno ay huhugutin naman sa tinatawag na Financial Assistance for Local Government Unit na parte ng Local Government Support Fund na maaaring maipatupad pagsapit ng buwan ng Abril. Samantala, sa Martes naman sisimulan na ang pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy sa Metro Manila. Unang makikinabang dito ang mga driver ng tricycle na ang listahan ay magmumula pa rin sa mga lokal na gobyerno. Susunod na pagkakaluban ayon ng kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang mga tsuper na iba pang pampublikong transportasyon mula sa jeepney, taxi, UV Express, PNVS at iba pang apektado ng pagmahal ng petrolyo. Sinabi pa ni Secretary Gatchalian na hindi lamang mahirap rin nga ang beneficiary ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation, kundi maging ang nasa pribadong sektor na apektado nga ng pagmahal ng presyo ng petrolyo. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat ito. Super Radio DZWB Flash Report! Hataw sa hapon! Super Radio DZWB Flash Report! Flash report! Ang unang tatanggapin natin ngayong hapon ng panukalang emergency power para sa Pangulo para masuspindi ang fuel excise tax. Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Isa, Adam Daniel Mali sa detalye. Go! Pasado na sa ikalawang pagbasa dito sa Kamara ang House Bill 8418 o yung panukalang gawaran ng emergency power si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para masuspindi o mabawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa via voice voting na naig ang boses sa mga kongresistang pabor sa second reading na naturang panukala. Una rito ay inisponsor ni House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo ang panukala na anya hindi na dapat napatagrin pa ang pagbasa. Sa katunayan, dahil kailangan pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang paghain ng panukalang emergency powers na unang hakbang para maibsan ang biglaang pagmahal ng petrolyo. Aminado si Kimbo na totoong may sakripisyo gaya ng pagbaba ng pondo ng gobyerno, pero ang sakripisyo na ito anya ay para naman sa kapakanan ng taong bayan. Kung pababayaan din anya ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, darating ang panahong wala na kakayahang bumili ang karaniwang Pilipino. Sa ilalim ng House Bill 8418, yung emergency powers ay epektibo sa loob ng 6 na buwan maliban na lamang kung paiikliin o i-extend, pero hindi dapat nalalagpas ng 1 taon sa pamamagitan ng joint resolution ng Kongreso.
Kabilang sa magiging basihan ay kapag sumampa o lumagpas sa $80 kada bariles ang Dubai crude oil para sa isang buwan o kung deklarado ang state of national emergency o calamity at katulad na pangyayari kaya may pagtaas ng halaga ng langis at dapat ay sertipikado ng kalihim ng Department of Energy. Yung suspension naman ay pwede i-apply sa ilang mga produkto o lahat ng produktong petrolyo depende sa kondisyon at yung otoridad na igagawad sa Pangulo ay epektibo lamang hanggang December 31, 2028. Ako si Vendanyo Mali ng GMA Super Radio DCWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. SOS Servicio on the Spot. SOS. Shoutout tayo kay Cherry ng Camellia, galing kay June, kay Jiggy, Antonina at Nelson. Bukas po ang tabayanan nyo, Alagang PhilHealth sa Serbisyo on the Spot. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming talakayan. Ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Susunod ng Super Balita sa hapon, hatid ni Kay Morales.